Isang bihasang kapitan ang nagkalkula ng mga pagbabago, sinubukan at nasubok na kagamitan. Paano nawala ang bangkang pangisda sa loob ng 4 na minuto kung nakaligtas na sa maraming panahon ang mga tripulante noon? Noong 1981, itinayo sa Texas ang bangkang pangisda na Compass Rose. Ang bangka ay 25 metro ang haba, 8 metro ang lapad, 38 metro ang lalim at may 3 imbakan para sa huli. Noong panahong iyon, kaya nitong magdala ng hanggang 95 bubo ng alimango na nakasalansan sa 3 palapag sa deck. Bawat pot ay may bigat na mahigit 300 kilo. Noong 1985, binili ni David Wilson ang bangka at pinangalanan itong Destination. Noong 1992, ipinadala ni Wilson ang Destination sa Seattle, Washington para sa struktural na pagbabago. Hinati ng mga manggagawa ang bangka at naglagay ng prefabricated na bahagi ng kasko na may bagong imbakan, sabay tinaas ng 1 metro ang timonera. Ang mga pagbabagong ito ay nagpalaki sa haba ng Destination sa 30 metro at lapad na 70.8 metro. Noong Oktubre 1992, bago matapos ang mga pagbabago, kumuha si Wilson ng isang naval architect upang kalkulahin ang katatagan at mga kinakailangan sa karga. Walang plano ng konstruksyon, kaya gumawa ang mga arkitekto ng sariling guhit ng barko para kalkulahin ang katatagan at magbigay ng ulat. Umasa sila kay Kapitan Jeff Hathaway ng Destination na isa ring may-ari para sa bigat ng mga bubu. Noong Oktubre 1993, gumawa ang arkitekto ng booklet ukol sa trim at katatagan na may tagubilin sa pagpapanatiling matatag ng barko, tamang kargamento at tamang pwesto ng bubo ng isda, gasolina at tubig. Ipinapakita nito na kayang magdala ng Destination ng hanggang 200 at 49 na bubu, bawat isa ay may bigat na 317 kilo. Noong Mayo 2011, may dagdag na trabaho para maglagay ng bagong bakal na bulwark sa unahan ng barko. Ang pagtaas ng bulak ay nagpoprotekta laban sa malalakas na alon at nagdadagdag na higit 1.5 toneladang bigat. Nag-hire si David Wilson ng isang naval architect para magdisenyo ng bulbous bow sa ilalim ng tubig upang mabawasan ang drag sa tubig at magsagawa ng bagong pagsusuri sa katatagan ng barko. Muling kinalkula ng arkitekto ang katatagan gamit ang impormasyon mula sa 1993 na trim at stability booklets. Noong Enero 2013, ipinadala niya ang kanyang pagsusuri. Halos walang epekto ang bulbous bow at hindi siya naglabas ng updated na vessel stability booklet. Panibagong nawalang pagkakataon na mahuli ang lumalalang problema. Sa pagitan ng 2016 at 2000, bumili si David Wilson ng 125 bagong crab pots. Ang mga crab pot mismo ay tumitimbang ng 326 na kilo at kapag nadagdag ang mga kagamitan, umaabot ito ng halos 400 kilo, halos 80 kilo na mas mabigat kaysa sa kalkulasyon na ginamit para gawin ang original na trim at stability booklet. Noong ika-2 ng Pebrero 2017, sinabi ng fleet manager ng Trident Seafood sa St. Paul Island kay Wilson na paubos ng paint sa pasilidad at dapat magdalang Destination ng mas maraming paint. Ipinasa ni Wilson ang impormasyon kay Kapitan Hathaway sa text. 2 araw matapos nito, ika-4 ng Pebrero, dumating ang Destination sa Sandpoint, Alaska matapos ang 27 araw ng pangingisda ng cod. Pagod, may pasa at lupaypay ang tripulante matapos ang nasa average na 20 oras na trabaho at 4 na oras na pahinga halos 1 buwan. Ayon sa batas ng US, hindi sakop ng oras ng trabaho at pahinga ang mga bangkang pangisda tulad ng ibang sasakyang dagat. Hindi na rin bago na ang tripulante ay magtrabaho ng 2 araw sunod-sunod para maabot ang kwota bago magsara ang season. Sa Sandpoint, din na nag-aaksaya ng oras ang tripulante sa paghahanda ng bangka para manghuli ng opili o snow crab. Pinalitan nila ang gamit para sa cod at inistak ang crab pot sa deck. Nagplano sina Kapitan Hathaway at David Wilson na huminto ang bangka sa King Cove at Dutch Harbor para mag-load ng paint at ayusin ang taga sa tambucho. Noong ika-5 ng Pebrero sa Trident Fuel Dock sa Sandpoint, nilagyan ng mga manggagawa ang Destination ng 7,644 na litro ng diesel fuel, 3 drum ng langis ng makina at 1 drum ng hydraulic oil. 3 araw pagkatapos, umalis ang Destination papuntang King Cove. Matapos ang 9 na oras na paglalayag, dumating sina Hathaway at crew sa King Cove at dumaong sa Peter Pan Seafoods, kung saan kinuha nila ang halos 1.4 na toneladang pain na sardinas.
Isang inspektor mula sa Alaska Department of Fish and Game ang sumuri sa barko at naglabas ng Shellfish Certificate of Inspection na naglilista ng kabuang 200 crab pots. Sinabihan niya si Hathaway na ipaalam sa Coast Guard ang 24 oras na departure window na hinihingi ng regulasyon ng Alaska. Nakatanggap ang Coast Guard ng tawag at tinanong si Kapitan Hathaway kung nais niyang magpabuluntaryong stability at safety check. Ito ay 15 minutong safety check para matiyak na hindi lalampas sa pinapayagan ang bilang ng pot sa barko ayon sa Stability Instructions Booklet. Hindi ito sa pilitang inspeksyon at tumanggi si Hathaway, sabi niyang nagpa-check na siya nung nakaraang season at mas kaunti na ngayon ang pot niya sa barko. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, umalis ang destination sa King Cove patungong Dutch Harbor. Kinabukasan, Pebrero 9 alas 6:30 ng gabi, nakita ng kapitan ng April Lane na pumasok ang destination sa Dutch Harbor. Dahil sa babala ng National Weather Service tungkol sa nagyayelong spray, nabahala siya sa kondisyon ng pagkarga ng barko. Inutusan niya ang tripulante na i-video gamit ang cellphone niya. Naglalabas ang National Weather Service ng ulat ng panahon sa Bering Sea at Aleutian Islands 2 beses araw-araw kasama ang babala sa nagyayelong spray na tumatagal ng 48 hanggang 72 oras. Ang nag-eyelong spray ay tubig dagat na tumatalsik at nag-eyelo sa malamig na ibabaw, bumabalot sa barko ng mabigat na yelo. Maraming kapitan ang napapasya munang maghintay na lumipas ang masamang panahon matapos makarinig ng babala bago maglayag. Si Hathaway ay hindi nag-aantay. Ang panganib sa mga tripulante na may crab pot sa deck ay ang pagbuo na nagyayelong spray sa wire mesh ng bawat pot at sa patong ng mga nakasalansan. Karaniwan, ang destination ay may 200 pot na nakaayos sa 5 patong. Nag-iwan sila ng puwang sa gitnang linya ng deck bilang lagusan para ma-access nila ang mga manhole cover ng fish holds bilang 1, 2 at 3. Ang fish holds 1 at 2 ay puno ng tubig dagat at selyado. Ang fish hold bilang 3 ay walang laman at nakabukas ang hatch para makadaan sila papunta sa steering room sa pamamagitan ng fish hold bilang 3 na isang kinakailangan ayon sa stability booklet tuwing pag-alis. Kapag nawalan sila ng kontrol sa pagpipiloto sa masisikip na lugar, kailangan agad pumunta sa steering room. Dumaong ang barkong destination sa Klosterbourg Cold Storage para mag-load ng pusit na pain. Isang miyembro ng crew mula sa isa pang barkong pangisda na tinatawag na Ocean Rover ang nakakita ng sa tingin niya ay maraming crab pots na nakalagay sa destination at kumuha siya ng ilang litrato. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi, nagload ang crew ng barko ng 4 na paleta ng pain na pusit na nagdagdag pa ng 3 toneladang bigat. Pero ang freezer ng pain ng destination ay kaya maglaman lamang ng 2.7 tonelada at meron na silang 1.4 na toneladang pain na sardinas. Ikinarga ng crew ang natitira sa ibabaw ng mga crab pot sa gitna ng barko, isa pang desisyon na dulot ng pagmamadali sa oras. Alas 7 ng gabi, umalis ang destination papuntang Trident Seafoods. Bumaba si Kapitan Hathaway ng barko para kumuha ng gasket at ayusin ang tumatagas na tambutso ng makina. Habang nakadaong sa Trident Seafoods, 2 dating tripulante ng destination ang bumisita sa barko. Ikinuwento ng inhinyero ng destination ang tumatagas na stuffing box na naghihiwalay sa propeller shaft at dagat. Pinahirapan sila nito sa buong pangingisda ng cod, kaya kailangan niyang magbumba ng tubig mula sa engine room bilge kada ilang oras. Lumabas silang lahat at si Hathaway ang naglibre ng hapunan. Napansin ng dating tripulante na sobrang pagod ang crew ng destination matapos ang 24 na oras na trabaho. Alas 11 ng gabi, umalis sila sa restaurant at bumalik sa kanilang mga barko. Naglayag ang destination mula Dutch Harbor papuntang St. Paul para itago ang sobrang pain bago tumuloy pakanluran sa pangingisdaan. Habang naglalayag sa gabi, salitan ang tripulante sa pagbabantay ng 1 o 2 oras sa wheelhouse. Habang bumiyahe mula Dutch Harbor papuntang St. Paul, ilang beses tinawagan ni Hathaway ang kapitan ng Aleutian Lady sa satellite phone. Ang Aleutian Lady ay barkong pangisda sa parehong kooperatiba ng destination, nagtutulungan at nagbabahagi ng kagamitan. Nahuli si Kapitan Hathaway sa panahon ng crab dahil pinatagal niya ang panahon ng cod. Ayon sa kapitan ng Aleutian Lady, mabagal ang crab season at nawalan pa ng ilang araw si Hathaway sa dagdag na pain. Lalong lumalaki ang pressure kay Hathaway. Alas 1:30 ng hapon, tinawagan ni Hathaway ang fleet manager ng Trident Seafood sa St. Paul para sabihing mag-iiwan siya ng 5 o 6 na paleta ng pain sa imbakan.
14 na oras ang layo ng destination mula isla ng St. George at darating ito sa St. Paul sa Sabado, ika-11 o Linggo, ika-12. Ipinapakita ng AIS o Automatic Identification System ng barko na ang sasakyang dagat ay nasa kursong 300 at 25 degrees patungong St. Paul Island sa bilis na mga 8 knots matapos umalis sa Dutch Harbor. Ang AIS ay tracking system na nagbo-broadcast ng pagkakakilanlan, posisyon, direksyon, bilis at iba pang datos ng barko sa mga lokal na sasakyang dagat, istasyon sa dalampasigan at satellite. Sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon, ipinapakita ng AIS track na bumagal ang destination, minsan ng mga 10 minuto at pangalawa ng mga 60 minuto. Nang magbago ang direksyon nito sa 0.43 degrees at bumagal ang bilis nito sa 0.4 knots. Pero 17 nautical miles hilaga ng St. George Island, may isa pang bangkang pang-crab, ang polar ice, na parondi ng tungo. Habang nilalabanan ang 35 knot na hangin at 5 metrong alon, 4 na beses silang huminto para tanggalin ng crew ang yelo sa deck gamit ang nylon maso. Bawat sesyon ng pagtanggal ng yelo ay tumatagal ng halos 5 oras at wala silang kahit isang crab pot sa barko. Meron ang destination. Noong alas 4:57 ng ika-11 ng Pebrero, nag-broadcast ang National Weather Service ng isang area forecast. Naglabas sila ng small craft advisory dahil sa hilagang silangang hangin at nagilong spray na yung weekend na delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Pagsapit ng alas 5, tumawid ang destination sa timog kanluran ng St. George at nagtago mula sa hangin sa likod ng isla. Nanatili ito sa direksyon, naglakbay ng 2.5 nautical miles mula kanlurang baybayin, pinabilis ang takbo hanggang 9 knots sa tulong ng isla. Ang Clipper Surprise na bangkang pangisda ay sumisilong mula sa freezing spray sa likod ng isla, protektado sa hangin. Nakikita ng kapitan nito ang iba pang mga bangka sa Sapadni Bay gamit ang kanyang AIS, lahat ay may parehong ideya. Naghihintay sila na humupa ang bagyo. Hindi naghihintay ang destination. Sa ganap na alas 5:55, tumatawid ang destination sa Dulnoy Point, ang hilagang kanlurang dulo ng St. George Island. Ang tubig sa Dulnoy Point ay kilala sa maalong karagatan at malalakas na hangin. Ang agos ng tubig ay nagmumula sa timog habang ang hangin ay mula sa hilagang silangan na papunta sa kabaligtarang direksyon, kaya't napipilitang bumalibag ang matutulis na alon kapag nagbanggaan ang dalawang magkasalungat na puwersa. Paglampas ng Dulnoy Point ng alas 6:10, wala ng proteksyon ang destination mula sa leeward side ng St. George Island. Hinahampas ng hangin ang nagyeyelong crab pots na parang layag kaya tumagilid pa kaliwa ang barko. Para makabawi, iniisip ko na iniikot ng timonero ang destination pakanan papunta sa hangin at mga alon. Pero pagsapit ng alas 6:02 matapos ang pagliko, pinipilit ng hangin sa unahan na bumagal ang barko kaya bumaba ang bilis nito sa 0.9 knots. Ang agos sa ilalim ng barko na 0.8 knots mula sa likuran ay nagpapawala ng epekto ng tubig sa kanilang timon. Nawalan ng kontrol ang barkong destination at ang unahan nito ay umikot sa direksyon ng hangin hanggang sa tuluyang umikot ang barko pagsapit ng alas 6:13. Humahampas ang mga alon sa deck, ngunit lahat ng mga draining port ay barado ng yelo. Bukas ang access hatch para sa hold number 3 at pumapasok ang tubig sa barko. Sobrang daming crab pots at paint sa taas ng deck. Mabigat din ang naipong yelo kaya nawawala ang balanse ng barko. Sa loob ng ilang minuto, tumaob at lumubog ang barko. Habang binabaha ng malamig na tubig dagat ang living quarters, malamang wala ng oras ang tripulante magsuot ng immersion suits. Ang cold water shock ay maaring pumatay sa loob ng 3 minuto kung hindi ka pa nalulunod. Kung walang immersion suit o life raft, halos wala ng pag-asa ang mga tripulante na mabuhay. Sa ganap na alas 6:13, ang emergency beacon ng destination ay nagpadala ng distress message. Natanggap ng Coast Guard District 17 Command Center na matatagpuan sa Juneau, Alaska, ang EPIRB Distress Alert. 1 minuto ang lumipas, sa ganap na alas 6:14, nawala ang barko sa kanilang radar screen. Ni ang Coast Guard o kahit anong barko na nag-operate sa lugar ang nakarinig o nakatanggap ng anumang mayday call mula sa destination. Tinawagan ng Coast Guard Command Center ang barko pero walang sumagot. Noong alas 6:44 inutos ng Coast Guard Mission Coordinator ang malawakang search and rescue operation.
Isang MH-60 na helicopter mula sa Cold Bay ang handa ng lumipad, ngunit kailangan pang maghintay ng isa pang helicopter. Dahil malawak ang tubig, hindi makalilipad ang helicopter mula Cold Bay hanggat hindi pa dumarating ang helicopter mula Kodiak sa loob ng 2 oras mula kanilang posisyon. Pananggalang para sa crew kung kailangan lumapag ang isa sa 2 aircraft sa halos nagyayelong tubig. Alas 7:45, isang HC-130 fixed-wing na eroplano ang lumipad mula sa Coast Guard Air Station Kodiak 4 na 75 milya mula sa huling kilalang posisyon ng destination. Alas 8:09, sinubukan ng isang Coast Guard MH-60 na helicopter na lumipad mula sa Kodiak upang magsilbing escort para sa MH-60 mula sa Cold Bay. Namuo ang yelo sa makina habang umaandar ang helicopter sa runway kaya kinailangang bumalik ng piloto sa hangar para alisin ito. Matapos ang 30 minuto, nasa himpapawid na ang helicopter sa Kodiak. Unang dumating sa insidente ang mga kalapit na bangkang pangisda. Noong alas 9:30 natagpuan ng crew ng Silver Spray ang mga debris at isang bakas ng langis. 3.9 nautical miles mula sa huling kilalang posisyon ng AIS ng destination. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ang Bering Rose, ngunit walang bakas ng barko. Noong alas 10:13 matapos ang halos 2.5 oras, lumipad ang fixed-wing aircraft ng Coast Guard na HC-130 sa ibabaw ng St. George Island. Agad ding dumating ang MH-60 helicopter mula Cold Bay pagkatapos. Noong alas 11:40, nakuha ng crew ng Silver Spray ang isang life ring na may pangalan ng fishing vessel destination. Dumating ang MH-60 helicopter sa huling alam na posisyon ng destination at natagpuan ng EPIRB na halos kalahating nautical mile mula St. George Island. Inutusan ng helicopter ang Silver Spray papunta sa lokasyon nito. Noong alas 2:25 nakuha ng crew ng Silver Spray ang EPIRB. Noong ika-14 ng Pebrero matapos ang mahigit 3 araw ng paghahanap sa 4,972 square nautical miles, itinigil ng Coast Guard ang paghahanap. Walang nakaligtas. Noong Hulyo 8, 2017, isang barko mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration ang nagsuri sa lugar malapit sa huling alam na posisyon ng destination gamit ang side-scan sonar. Natuklasan ang target na tumutugma sa paglalarawan ng destination, nakahiga sa kaliwang bahagi, nakaharap sa timog kanluran sa lalim na 78 metro mga 6 na nautical miles hilaga ng Delnoy Point. Gumamit ang Coast Guard ng ROV para imbestigahan. Kinumpirma nila na ang target ay ang fishing vessel na destination. Malalakas na agos ang pumigil sa kanila na mailapit ang ROV para masuri ng detalyado ang kasko, pero nakarecover sila ng crab pot. Ang crab pot ay tumitimbang ng 300 na kilo kasama na ang mga gamit na nakaimbak sa loob. Iyan ay 82 kilo na mas mabigat kaysa sa kalkulasyon ng katatagan. Sa 200 crab pot, halos 2 toneladang paint sa deck at mabilis na pag-ipon ng yelo, tumagal lang ng 4 na minuto ang destination mula sa unang senyales ng problema hanggang sa nawala ang signal nito. I-click ang video sa screen para sa ibang sakuna.